Hi everyone, welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So ako mo lang yung lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, ang makasama niyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. It is a great privilege na tayo po ay palaging nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. So, sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family, so, wini-welcome ko po kayong lahat at sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world. So, welcome po sa lahat. Purihin ang Panginoon. At sa oras na ito, tayo sumandali mo ng ibukot. Manalangin, Lord, thank you. Pinagkakatiwala namin sa iyo. Ang pag-aaral namin ito yung salita. Kayo po ang patuloy na may taas. Kayo ang patuloy mo parangalan sa kabuuan ng pag-aaral na ito ng salita. Maraming pong salamat, Panginoon. Purihin yung pangalan. Jesus name. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So ngayon, atin pong buksan ang ating Bible sa Book of Luke. Hindi pala Luke, Matthew. So Matthew chapter 14. So beginning from verse 29 to 30. So babasahin po natin yung dalawang verse. So sabi po dito, sa English translation, sabi diyan, "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Verse 30, "But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Cried out, 'Lord, save me.'" Hallelujah. So, sabi naman po sa Tagalog, nang makababa na si Pedro sa bangka, naglakad siya sa tubig upang lumapit kay Jesus. Ngunit nang makita niya ang hangin ay malakas, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Lord, thank you once again sa yung mga salita namin mapagbubulay-bulayan. Mangusap ka sabat sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Holy Spirit, thank you kayong aming dakilang guro sa pag-aaral na ito ng salita. Help me also to preach your word. May deliver ko po yung salita without interruption. Jesus name, Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, sa oras na ito, I would like to share this about faith that endures the storms. So, pananampalatayang nakakatagal sa mga bagyo. So, yun po yung ating pag-aaralan. So, sa mga previous na pag-aaral po natin, tinalakay natin yung patungkol din po sa pananampalataya. At ang huling pinag-aaralan natin is about the heroes of faith, yung mga hero ng pananampalataya. Hallelujah. So, ngayon naman po, ang pag-aaralan po natin ay faith that endures the storms. Hallelujah. So, pananampalatayang ikangay nakakatagal sa mga bagyo. Hallelujah. So, yun po. So, dito sa ating foundation verse, makikita natin dito talagang dumaan si Peter ng bagyo. Kasi sa panahon yun, challenge siya ng Panginoon na sabi ng Panginoon, "Halika." Kasi, actually, yung pinaka historical background po ng Matthew chapter 4, verse 29 to 30. So, take note, this passage depicts Jesus walking on water amid storm while the disciples are in a boat. Okay? So dito sa ating foundation verse, ang pinaka historical background po nito ay ang pagtapak ni Jesus sa tubig. Hallelujah, sa gitna ng bagyo. So si Jesus po ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. So sa gitna ng bagyo, habang ang mga alagad ay nasa bangka, ay ito isang makapangyarihang mensahe. Hallelujah. So makikita po natin na si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Hallelujah. So the backdrop of this event is significant. It demonstrates Jesus' sovereignty over the need for faith. Hallelujah. So ang makikita natin dito sa ating historical background ng Matthew 14:29 to to 30. So ang konteksto ay ng pangyaring ito ay mahalaga. Hallelujah. So pinapakita nito ang kapangyarihan ni Jesus
sa kalikasan at ang pangailangan para sa pananampalataya. So, in the Jewish context, take note, water frequently symbolize chaos and danger. So, sa konteksto ng mga Hudyo, so ang tubig ay madalas na sumasagisag sa kaguluhan at panganib. Hallelujah. So, Jesus' ability to walk on water, so take note, symbolizes his dominion over chaos. Hallelujah. So, ang kakayahan ni Jesus na maglakad sa tubig ay simbolo ng kanyang kapangyarihan sa mga alon ng buhay. Hallelujah. So, inviting us to trust Him through the storms of life. So, inaanyayahan tayong magtiwala sa Kanya sa mga bagyo. So, anumang bagyo ang dumating sa atin, ay dapat wala tayong ibang pagtitiwalaan kundi ang Panginoon. So, yun po yung pinaka-konteksto o historical background po ng and context ng book of Matthew 14:29 to 30. Hallelujah. So, nagpaiwan si Jesus sa panahon yun at nung magmamadaling araw na, si Jesus po ay sumunod at siya'y naglalakad sa ibabaw ng tubig. And then natakot po yung mga disipulo at sabi nila, multo. Pero sabi ni Jesus, hindi ako multo. At ito namang si Peter, ay sabi naman ni Peter, Panginoon, kung kayo yan, paparianin niyo ako sa ibabaw ng tubig. So, purihin ang Diyos at lumunsad nga po si Peter sa ibabaw ng tubig. At siya po ay naglakad. Hallelujah. So, yun po. At makikita po natin na dumating po yung unos nung si Peter ay nakatingin kay Jesus. So, nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Ngunit nung siya ay maramdaman niya yung unos, ibig sabihin yung yung malakas na hangin, malakas na alon. So, ano nangyari? Siya po ay unti-unting lumubog. Pero ang kaganda naman po, siya po ay nandun yung pagtitiwala niya sa Panginoon. So, tumawag si Peter sa Panginoon and immediately sinagip siya ng Panginoon. Hallelujah. So, yun po yung book of Matthew 14:29 to 30. Kaya sabi niya, come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water. Hallelujah. And came toward Jesus. So, take note, si Peter po ay lumunsad sa tubig. Nung sinabi ni Jesus, come, sabi ni Jesus, yun din sabi, and then Peter got down out of the boat. So, si Pedro po ay bumaba, hallelujah, o lumunsad sa bangka, naglakad siya sa ibabaw ng tubig, papalapit kay Jesus. Habang nakatitig yung mata niya kay Jesus, nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig. But sabi sa verse 30, but when he saw the wind, he was afraid. Nung makita niya yung malakas na hangin, siya natakot. And then, beginning to sink, siya po ay nagsimulang lumubog. Hallelujah. But sabi ng Bible, cried out, Lord, save me. Hallelujah. So, si Peter po ay sumigaw at ang sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. And immediately, iniligtas siya ng Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. So, take note sa ating short introduction, in the life of every believer, storms will inevitably arise. Be the trials, okay, tribulation or circumstances that test our faith. Amen? So, bilang mga manampalataya, mga kapatid, sa buhay natin bilang mananampalataya o bawat mananampalataya, sa buhay ng bawat mananampalataya, take note, di maiwasang darating ang mga bagyo, mga pagsubok, paghihirap o mga sitwasyon na sumusubok sa ating pananampalataya. So, hindi maiwasan darating sa atin yung mga circumstances, mga bagyo, mga storms of life sa buhay natin. Kaya minsan tayo po ay naranasan nating makaranas ng panghihina, okay, sa mga storms of life na ito.
Amen? However, true faith is not merely the absence of doubt, but the steadfast assurance in God's promises, regardless of the tempest around us. Hallelujah. Ngunit ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, ay hindi lamang nawawala na pagdududa, kundi ang matibay na pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Kahit ano pa ang mangyayari o nangyayari sa paligid. Amen? So, yun po mga kapatid. So, hindi maiwasan na makaranas tayo ng mga iba't ibang storms of life. Amen? So, bilang mananampalataya, bilang mga tunay na mananampalataya, so hindi lamang nawawala ang pagdududa. So, kung minsan, dumarating yung buhay na kung saan ay nakakaranas ka ng pagdududa, kagaya ni Peter. Okay? So, si Peter nung naglalakad sa baba ng tubig, nakatitig siya kay Jesus, kapokus siya, nandun yung kanyang absolute faith, nakakalakad siya sa baba ng tubig, that's supernatural. Subalit, nung dumating na yung unos, yung bagyo, medyo nagduda ng konti si Peter. Kaya, ang nangyari, sa halip na tumitig siya kay Jesus, ano nangyari? Tumingin siya doon sa storms, sa malakas na bayo ng alon, okay, ng hangin. Amen. Kaya nga, ang sabi nga ng Bible, nung makasampa na sila ni Jesus sa bangka, sabi niya, bakit ka nag-alinlangan? Sinabihan sa ni Jesus. So, ibig sabihin, si Peter, dumating din po yung pag-aalinlangan. Even doon nakalakad na sa ibaba ng tubig, pero dumating pa rin sa pag-aalinlangan. So, yung pag-aalinlangan, yun yung cause, yun yung dahilan, kaya minsan yung mga Kristiyano bumabagsak. Minsan may mga Kristiyanong nawawala sa Panginoon. Natatalo sa problema. Yun yung pinakaugat. Na kailangan yung mga pag-aalinlangan ay talagang masiruin sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Okay? So, yun po. So, punta na po tayo sa ating laman ng ating pag-aaral. So, nais kong magbigay sa inyo ng 7 mga susing puntos or 7 key points on enduring faith. Okay? So, ating topic ngayon is about faith that endures the storms. So, ano ba yung pananampalatayang nakakatagal sa mga bagyo? Okay? Anong uri ng pananampalataya na nakakatagal ng mga bagyo? Amen? Number 1. So, unang-una, mga kapatid, understanding the storms of life. Amen? So, napakahalaga bilang mananampalataya. Kasi sabi ko kanina, so we are not exempted sa mga storms of life. So di nating maiwasan darating yung mga storms of life. Okay? So ano ba yung mga storms? So may mga tinatawag na metaphorical and then literal. So ano mo yung literal? Yung literal storm, ito yung kagaya ng hinarap ni Peter na bagyo o kaya malakas na hangin. Malakas na alon tumama sa katawan niya. Yun yung literal na tinatawag na storms. Okay? Nung habang siya naglalakad, sinubok ng Panginoon yung faith niya, dumating yung malakas na hangin. Tumama sa katawan niya. Kaya sa halip na nakatingin siya kay Jesus, ano nangyari? Tumingin siya sa storms. So, yun ang cause ng kanyang paglubog. Yan. Kaya mga kapatid, pag tumingin tayo sa storm, ibig sabihin, nawala yung ating faith kay Jesus, anong mangyari? Lulubog tayo. Kailangan wag nating tingnan yung storm. Tingnan natin yung nagpapakalma ng storm. Sino yon? Si Jesus. Okay? So, yun po. So, we need to understand that ang storm ay ito po ay kaakibat ng buhay natin. So, understanding the storms of life, yun yung number 1. Amen? Paano tayo makakatagal sa mga bagyo? Okay? How to endure the storms? Yun yung ating tanong sasagutin.
So, ang unang-unang kasagutan sa ating tanong, how to endure the storms? First is understanding the storms of life. Amen? Hallelujah. So, take note, storms are natural part of life. So, natural part of life po ang storms. Amen? Yun ang katotohanan. Sa ayaw natin sa gusto, talagang dumarating na tayo po ay daranas ng mga storms of life. Okay? So, sabi mo kanina, there are two kinds of storms. First is natural, literal storm, and metaphorical storm. So, ano po yung natural? Natural, yung bagyong minsan may dumarating na malakas. Gaya ng bagyong Undoy. Talagang ang lalakas. Dami-dami nang dumaan ng malakas na bagyo. Ano yung mga resulta ng malakas na bagyo? So, nasisira yung mga bahay, lumilipad, mga tulay, bumabaha, mga puno natutumba. So, yun yung mga literal storm. That's literal storm. So, ano naman po yung metaphorical? So, metaphorical storms, ito po yung storms of, halimbawa, marami kang anak, ha? 10. Kaso, wala kang kapera-pera, pambili ng pagkain. Ang tawag po dyan ay storms of financial crisis. Hallelujah. Okay? So, yun po, storm ng kakapusan. Bagyo ng kakapusan ang pambili ng mga pagkain. Pambayad sa kuryente, sa tubig, kung ikay nag-upa ng bahay, wala kang pambayad ng upa ng bahay. Yung storms of financial crisis. Okay? Hallelujah. So, ano pa yung mga storms na metaphorical? For example, storms of mga pagtaas ng gasolina. Ayun po yung mga tinatawag na global crisis naman. Yung nangyari sa Middle East. Digmaan ng Amerika at Iran. Okay? Combine ang Amerika at Israel against Iran. So, ang tawag po dyan na tinamaan po tayo ng tinatawag na global crisis sa enerhiya. Yan. Kaya tumaas po yung diesel, tumaas yung gasolina, and then tumaas din po yung mga Meralco, tumaas yung mga pangunahing bilihin. So, yun po yung mga na-experience natin ngayong global crisis. Okay? So, that's metaphorical storm. Hallelujah. So storms are a natural part of life. Nakasulat na po yan sa book of John 16:33. So, ano po sabi doon? Ang sabi roon, in the world, you will have tribulation. But Jesus said, be of good cheer, I have overcome the world. So, sabi ni Jesus, sa sanlibutan ito, magkakaroon kayo ng kapighatian. Subalit sabi ni Jesus, magsaya kayo. Sapagkat aking napagtagumpayan ang sanlibutan. Akin ang napagtagumpayan ang sanlibutan. So mangagsaya kayo, sabi ni Jesus. So ang mundong ito, talagang dadaan tayo ng mga tribulation. Okay? So crisis is inevitable. Storms are inevitable. Problems are inevitable. Inevitable, that means hindi nating maiwasan makaranas ng mga crisis, makaranas ng mga difficulties of life. Amen? Hindi natin maiwasan makaranas tayo ng mga kahirapan ng buhay, kakapusan, kasi mismo sinabi na ni Jesus yan. So that's natural part of life. Amen? So storms are a natural part of life. Hallelujah. So sa sanlibutan ito, magkakaroon kayo ng kapighatian. So we are living in this world, nabubuhay tayo sa mundong ito, puno ng kapighatian. Puno ng problema, puno ng pagsubok, puno ng mga trials. Amen? So yun po ang mundo natin ngayon. Hallelujah. So kailangan maunawaan natin para manatili tayo matatag sa pagharap ng mga storms. Dapat maunawaan natin na ang storms ay natural part of life. Amen? So, understanding the storms of life. Kasi pag hindi natin naintindihan yan, hindi tayo makakatagal.
sa pag dumating na yung mga storms of life sa buhay natin. Amen? So yun po ang unang-una. Okay, para natin ma-experience yung ika nga makatagal tayo sa mga storms of life. First is understanding the storms of life. Amen. So faith that endures the storms. Okay? And how to endure the storms? Paano tayo makakatagal sa mga storms? Number one, mahalaga, maintindihan natin. Understanding the storms of life. Amen? So, mahalagang pag-unawa sa mga bagyo ng buhay. Pangalawa, okay, so how to endure? Paano tayo makakatagal sa mga storms of life? Second is call to faith. Amen? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pagtawag sa pananampalataya. So, kailangan tayo po ay magkaroon ng pananampalataya. Kanino? Kay Jesus. Jesus calls us to step out of our comfort zone. Amen? Hallelujah. Kaya nga tinisting ni Jesus si Peter sa book of Matthew 14:29 sa ating foundation verse. Ang sabi doon, "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Hallelujah. So sabi sa ating binasa sa book of Matthew 14:29, so si Peter ay umalis. Okay, nag-step out siya sa kanyang comfort zone. Saan sa comfortably nakasakay na siya sa bangka. Okay? Pero anong ginawa ni Peter? Hallelujah, siya po ay nag-step out of the boat. Kaya sabi ni Jesus, Jesus calls us to step out of our comfort zone. Kasi sabi ni Jesus, come. Amen? So take note the word come. He said. Sinong he said? Jesus said. So sabi niya kay Peter, come. Ano ibig sabihin nun? Jesus calls us to step out of our comfort zone. Amen? So komportable na si Peter doon sa bangka. Pero sabi ni Jesus, come. Halika. So ang kagandahan naman kay Peter, nag-respond siya with faith. Hindi na niya sinawsaw yung kanyang paa sa tubig kung lulubog. But bigla siyang bigla siyang tumapak sa tubig. And then ang sabi ng Bible, and then Peter walked on the water and came toward Jesus. So lumakad po si Peter sa ibabaw ng tubig papalapit kay Jesus. Hallelujah. So ano ang nagpapalakad kay Peter sa ibabaw ng tubig? Yung kanyang absolute faith kay Jesus, kasi nag-respond siya sa tawag ni Jesus. Amen? Sabi ni Jesus, come. And Peter, ang kagandahan kay Peter din, Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Hallelujah. So, makikita po natin, through faith, sa pamagitan ng pananampalataya ni Peter kay Jesus, Peter walked on the water. Amen? Walked on the water and came toward Jesus. Hallelujah. So, ano nagpalagad kay Peter sa ibabaw ng tubig? Yung kanyang absolute faith kay Jesus. Amen? Kaya pag mayroon po tayong absolute faith kay Jesus, so, makakatagal tayo sa mga storms of life. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Pero pag nawala yung ating absolute faith kay Lord, lulubog ang isang Kristiyano. Like Peter, nung dumating yung storms of life, yung malakas na bagyo, o yung malakas na hangin, tumingin si Peter sa storm. Ano nangyari? Lumubog siya. But thanks be to God, dahil mahabagin si Jesus, si Peter po ay tumawag kay Lord. And then sabi ng Bible, siya po ay inabot ni Jesus immediately. Amen? Hallelujah. So, 2 Corinthians 5 verse 7, sabi roon, for we walk by faith, not by sight. Yun yung tunay na anak ng Diyos. Amen? So, we walk by faith, not by sight. Yun yung panawagan ng Panginoon sa atin. Walk by faith, not by sight. So, lumakad tayo na may panampalataya, hindi sa mga nakikita. So, ang tunay na Kristiyano, to see
Believe first and you will see. But yung mga unbeliever, ang gusto nila, so makita muna bago sila manampalataya. To see is to believe. Amen? But ang tunay na born again Christian, so tayo po muna nananampalataya and then makikita natin yung resulta. Okay? So believe first and we will see the miracles of God. Like Peter. Kaya lang, nung siya po ay nag-doubt, lumubog siya. Kaya ang cause ng paglubog ng isang tao, ng isang Kristiyano, ang cause ng pagbagsak ng isang Kristiyano ay yung pagdududa. Pero pag mayroon tayong absolute faith, maka-endure tayo sa lahat ng mga storms of life na dumating man sa buhay natin. Amen. Purihin ang Diyos. Pangatlo, makukuha nating aral dito sa ating condition verse, book of Matthew 14:29 to 30. So, para tayo makapag-endure sa mga storms of life na dumarating sa buhay natin. Third is focusing on Christ. Hallelujah. Focusing on Christ o pagtuon kay Kristo. Pag-focus ng ating attention, ng ating faith, ng ating isip, ng ating puso, ng ating paningin kay Jesus. So we must focus on Jesus. Amen? Take note, keeping our eyes on Jesus amidst distraction. Matthew 14:30, ano sabi ng Bible? But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. So ano nangyari? So si Peter ay tumingin sa distraction. Ano yung distraction? Yung hangin. Tumatama sa kanyang katawan. Yung tubig, malakas na alon, tumatama sa katawan niya. So, na-distract si Peter. Kaya nagkaroon siya ng doubt. Nawala yung kanyang focus sa Panginoon. Ang paalala sa atin ng Panginoon para hindi tayo lumubog sa mga problema at maka-endure tayo sa mga storms of life, we need to focus our eyes to Jesus. Hebrew 12 verse 2, very clear. Ang instruction ng Panginoon, sabi ron, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. So, tumingin tayo kay Jesus na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya. Amen? So, purihin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yan po ang paalaala sa atin ng Diyos, how to endure the storms of life. Amen? So, yan po yung ating pinag-aralan about faith that endures the storms. Panampalataya na nakakatagal sa mga bagyo. Okay. So sa ating short recap, so dito muna tayo magtatapos sa to be continued po tayo. So 7 key points on enduring faith o how to endure storms. Okay. So paano tayo makakatagal sa mga bagyo? Number 1, understanding the storms of life. Napaka-importante yan kasi these storms are a natural part of life. And the second instruction sa ating Panginoon, call to faith. Kagaya ni Lord, tinawagan niya si Peter manampalataya. Kaya sabi, come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. So, ang nagpalagad kay Peter sa tubig, yung kanyang absolute faith sa Panginoon. So, ang calling sa atin ng Panginoon, ang tawag sa atin ng Panginoon, ang reminder sa atin ng Panginoon, so we must walk by faith, not by sight. Third, how to endure the storms, focusing on Christ. So keeping our eyes on Jesus amidst distraction. Okay, so looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, according sa Hebrew 12 verse 2. Okay, so in the book of 2 Corinthians 5 verse 7, ang reminder sa atin ng Panginoon, we must walk by faith, not by sight. Okay, so ang tunay na Kristiyano, believe first, and we will see the miracles of God. But sa mga unbelievers, sa mga taong walang Kristo, okay, so to see is to believe. Gusto nila man ng makita at saka sila maniniwala. So, mali po yun. Okay, so diyan po muna tayo magtatapos. Tayo yumukot mo na lang. Lord, thank you sa mga paalaala mo sa iyong salita na nais mo, Panginoon,
na kami ay makatagal sa mga storms of life. Truly in this world, we shall have tribulation, but ang sabi ng Panginoon, be of good cheer. I have overcome this world. So, hindi namin maiwasan, makaranas kami ng mga storms of life sa mundong ito. Dahil nasa mundo kami, Panginoon, na puno ng mga pagsubok. At mismo sinabi mo na sa iyong salita, O Diyos, in this world, we shall have tribulation, but sabi mo, Panginoon, be of good cheer because you have overcome this world. Salamat po, Ama, sa mga paalala mo sa iyong salita. Purihin ka, in Jesus' name. Tas lang natin, dalawang kamay natin, sundan natin maiksing panalangin ito, sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan, humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Linisin mo ko ng banal na dugo at binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Ama. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo. Pagpalain mo silang lahat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat at patuloy mo rin provide lahat ng kailang pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional. Purihin ko, Diyos. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so God bless everyone. Bye-bye.